Mga kabayan, imagine nyo to, isang hacker, ang pangalan niya sa mundo ng cyber ay Flaming China, nakapasok daw sa isa sa pinakamalaking supercomputer ng China. Hindi lang basta nakapasok, nanatili siya doon ng matagal, ilang buwan, at ninakaw ang halos 10 petabytes ng data. 10 petabytes. Para kang nagnakaw ng buong library ng military secrets, tapos dinala mo pa uwi ng walang kahit anong ingay. Parang imposible, pero ayon sa lumalabas na reports, nangyari raw. Sa panahon ngayon na halos lahat digital na, isang malaking supercomputing facility sa Tianjin, China, na pinagtutulungan ng libu-libong research centers at defense agencies, ang sinasabing na compromise. At ang laman, missile schematics, bomb designs, aerospace research, aviation tech, bioinformatics, fusion simulations, lahat ng critical na ginagamit sa military modernization ng China. Parang binuksan mo ang pinto ng pinakasekretong kwarto nila, tapos kinuha mo lahat ng blueprint na nandun. Kaya ngayon, tanong ko sa inyo, paano nangyari to? At ano ang ibig sabihin nito para sa mundo, lalo na sa atin dito sa Southeast Asia, malapit sa West Philippine Sea? Tara, himayin natin, step by step, walang hype, pure breakdown lang. Una, ano ba talaga ang National Supercomputing Center sa Tianjin? Ito ang isa sa pinakamalalakas na computing hubs ng China. Nagse-serve ito sa mahigit 6,000 clients, mula sa universities hanggang sa defense companies tulad ng AVIC, pati na rin sa mga military-linked institutions. Ibig sabihin, dito dumadaan ang advanced simulations para sa missiles, fighter jets, hypersonic weapons, at kahit war games. Para itong utak, isang central brain, ng kanilang military R&D. Tapos biglang may sumulpot na grupo na nagngangalang Flaming China. Noong February 6, 2026, nagpost sila ng sample files sa isang anonymous Telegram channel. At hindi ito basta random files lang, may mga dokumento na may markang secret sa Chinese, technical drawings ng bombs at missiles, animated simulations, at high-detail renderings ng defense equipment. May mga experts na tumingin sa samples, at sabi nila, mukhang authentic. Hindi lang ito gawa-gawa o recycled data, posibleng real internal files talaga. Ang mas nakakagulat, ayon sa hacker, ilang buwan silang nasa loob ng system bago nila tuluyang kinuha ang data. 6 na buwan, ibig sabihin, matagal na silang gumagalaw sa loob, parang multo sa network, walang nakakapansin. Paano nangyari yun? Ayon sa ilang cybersecurity researchers, posibleng dahil ito sa shared credentials at mahina o kulang na network segmentation. Isang compromised account lang, tapos tuloy-tuloy na ang access sa iba't ibang systems. Parang bahay na iisa lang ang susi para sa lahat ng kwarto, kapag nakuha yun, tapos na ang laban. Ngayon, usapan tayo sa laki ng ninakaw, 10 petabytes. Para maintindihan nyo, ang isang petabyte ay 1,000 terabytes, o 1,000,000 gigabytes. Isipin nyo lahat ng movies, photos, documents na kayang i-store ng milyon-milyong tao, ganun kalaki ang volume. At dito, karamihan ay hindi basta files lang, kundi sensitive military data, missile at bomb schematics, aerospace at aviation research, pati bioinformatics at fusion simulations. May reports pa na kasama raw ang simulations para sa J-20 fighter jet, 6th generation aircraft concepts, carrier strike group models, hypersonic weapons, at missile damage analysis. Kung totoo to, parang binigyan mo ng libre ang buong mundo ng blueprint kung paano gumawa, o kung paano labanan, ang mga armas ng China. At ngayon, ano ang ginagawa ng hacker? Sinusubukan niyang ibenta ang data sa dark web o sa mga interested parties kapalit ng daan-daang libong dolyar sa cryptocurrency. Oo, parang auction, kung sino ang may pinakamalalim na bulsa, siya ang makakakuha. May mga naunang posts din daw sa underground forums tungkol sa dataset na ito, kaya mukhang seryoso ang operasyon. Pero mahalagang tandaan, hindi pa ito 100% confirmed ng Chinese government. Wala pang official statement na umaamin sa breach. Pero sa cybersecurity community, maraming analysts ang nagsasabing mukhang legit ang samples, may secret markings, structured directories, internal manuals, at defense-related test data.
Kahit ilang international outlets, sinasabi na hindi pa fully verified, but early expert assessments lean toward authenticity. Bakit ito importante para sa atin? Dahil ang China ay major player sa South China Sea, lalo na sa West Philippine Sea. Ang kanilang military buildup, mula sa artificial islands hanggang sa advanced missiles at fighter jets, ay direktang nakakaapekto sa regional balance of power. Kung may ganitong klaseng data leak, posibleng magamit ito ng ibang bansa para maunawaan o ma-counter ang kanilang capabilities. Halimbawa, kung may detailed missile schematics, pwedeng pag-aralan kung saan ang weak points. Pwede ring gamitin para mag-develop ng countermeasures o mas advanced defense systems. Sa kabilang banda, para sa China, malaking embarrassment ito. Kilala sila sa kanilang mahigpit na cybersecurity at Great Firewall, pero dito, parang may malaking butas sa pinaka-critical nilang infrastructure. May reports pa na pagkatapos ng breach, may ilang senior officials na naalis sa pwesto, kabilang ang isang high-ranking aerospace figure na konektado sa J-20 program. Coincidence ba ito? O may direktang kinalaman? Hindi pa malinaw, but it raises serious questions. Isipin nyo rin ang mas malawak na epekto. Kung ang 10 petabytes na ito ay mapunta sa maling kamay, halimbawa, sa hostile groups o rival states, pwede itong gamitin para sa reverse engineering o espionage. Sa cyber warfare, ang ganitong klaseng data theft ay hindi lang simpleng hack, para na itong pagkuha ng buong R&D pipeline ng isang bansa. Ayon din sa ilang experts, posibleng matagal itong hindi na-detect dahil centralized ang system. Maraming organizations ang gumagamit ng iisang infrastructure, kaya kapag may isang na-compromise, domino effect na ang kasunod. Parang sa isang opisina, isang admin account lang ang mabutas, exposed na lahat. Paano naman ito ginawa? Hindi pa malinaw ang exact method, pero karaniwan sa ganitong kalaking breach ang phishing attacks, insider access, o exploitation ng software vulnerabilities. Ayon mismo sa Flaming China, comparative ease lang daw ang pagpasok, ibig sabihin, hindi ito ganoon kahirap para sa kanila. Ang pag-extract ng data, dahan-dahan, over 6 months, para hindi mahalata. Parang magnanakaw na pa isa-isang kumukuha ng gamit gabi-gabi. Sa ngayon, nasa limbo pa ang data. May mga sample ng lumabas online, pero ang bulk ay ibinebenta pa. Kung sino man ang bibili, siguradong may malalaking interes, posibleng governments, defense contractors, o ibang cyber groups. At ang presyo, hundreds of thousands in crypto, mahal, pero kung iisipin mo ang value ng impormasyon, parang bargain pa. Sa cybersecurity community, alarmed ang maraming experts. Posibleng isa ito sa pinakamalalaking data breaches laban sa China. At hindi lang China ang dapat mag-alala, dahil kung nangyari ito sa kanila, pwede rin itong mangyari sa ibang bansa, kabilang ang US at Europe na may katulad na facilities. Para sa atin bilang ordinaryong mamamayan, ano ang epekto? Una, geopolitics, maaaring magbago ang balance of power sa Asia-Pacific. Pangalawa, economic impact, ang mga kumpanyang involved sa aerospace at defense ay maaaring mawala ng competitive advantage. Pangatlo, tech awareness, pinapakita nito na kahit ang pinaka-advanced na systems ay vulnerable pa rin kapag may human error o weak security design. May posibilidad din na may exaggeration o disinformation sa story na ito. Hanggat hindi fully verified, kailangan nating maging maingat sa conclusions. Pero ang presence ng convincing samples at ang scale ng claim ay sapat para seryosohin ang isyong ito. Sa huli, ang kwento ng Flaming China ay isang paalala, sa digital age, ang impormasyon ay kapangyarihan at sandata. Isang maliit na butas sa seguridad, pwedeng magdulot ng napakalaking epekto. Para sa China, wake-up call ito. Para sa ibang bansa, opportunity. At para sa atin dito sa Pilipinas, reminder na bantayan ang mga ganitong developments, lalo na kung may kinalaman sa regional security. Kung may lalabas pang updates, mas maraming leaks, o official confirmation, siguradong babalikan natin ito. Ano sa tingin nyo? Totoo ba talaga ang hack, o may mas malalim pang twist? Comment down below, at kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng breakdown ng cyber espionage at military secrets, don't forget to like at subscribe. Salamat sa panunood, ingat, at magkita-kita tayo sa susunod na video.